Sound check! 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 Dito sa Zoning 17. Zoning 17, man, napaka-stack ng nung lineup natin, lahat kaabang-abang talaga. Syempre, yun nga, lahat naman ng iniidolo nyo ngayon ay nanggaling naman yan sa panahon na hindi nyo naman sila pinapansin o hindi nyo kilala. Ganon din dito sa mga to, sa mga susunod na bagong aabangan nyo sa liga. Napakasaya na nabiyan tayo ni boss. Nag-chat lang siya ng date. Tapos nag-gets ko, sabi ko G. Sabi ko game lang ng game. Ayun, sabi ni Sir Ari, pag di ako kabahan, mag-jackal daw muna ako. Ginawa ko naman. Wala, nataranta na ako. Game ka agad, boss! Palag! Lagi akong thankful pag nasasama ako sa lineup ng Flip Top. Lagi naman ako excited tuwing may paparating na battle. Malaking karangalan to kasi nag-debut ako doon sa pinakaunang zoning tanda na no. Pero ayun, so para sa akin poetic na dito ako mag-comeback. Nakakataba ng puso para sa akin na mapabilang agad dito. Nandito na rin tayo sa Flip Top. Tagal natin hinintay ito. Ang puta, sobrang sarap sa pakiramdam na maging bahagi ng kasaysayan na to. Ngayon, hindi pa nagsisimula yung event, pero magkakasama na kami mga MC, tamang plastikan lang kami ngayon. Kala mo talaga hindi magwawasakan pagdating sa stage, pero ganun talaga kami backstage. Magkakaibigan kami, magkakatropa. Ayun, sa ngayon, tambay-tambay muna sila, chill, patugtog muna habang yung mga MC. Pa-practice yung iba. Practice pa ako ng isang pasado pa siguro. Pipilitin natin magkabisa para magkaroon ng magandang performance mamaya. Pakalma muna. Ina-internalize yung mangyayari mamaya. Tapos, tinitignan yung stage kung paano mo i-address yung audience mamaya para maging effective yung pyesa mo. Last check. Last ikot. Okay na tayo doon? Okay. Last check. Papapasok na tayo. Sige. Papasok na. Game na. Zoning game. Zoning game! Zoning game! Zoning game! Zoning game! Zoning game! Zoning game! Zoning 17! Isang game! Dito sa Zoning 17, base sa lineup, feeling ko talagang dikdikan rin to. Kung gaano siya ka-stack on paper, knowing yung mga MC na naka-line up ngayon, tingin ko may exceed pa ngayon talaga. Actually, undercard pa lang, lupit na. Feeling ko, makakasabay din kami sa mga bigating names na nasa taas. Minaliit na lineup. Huwag yung i-underestimate yung lahat ng MC dahil kahit sino pwede manggulat. Talagang di tutulugan to eh. Feeling ko nga magiging parang Classic, napaka-solid at sobrang matagumpay nitong event na to. Judge ko lahat ng bata lang. Patay naman akong gusto ng mga tao. Expectations ko sa event na to ay maraming bagong pangalan tatatak sa inyo, no? Pati na rin siguro, kumbaga, improvement na rin sa mga iba't ibang MCs, sa mga MCs na lalo kuyari sa isa buhay, yung pagkakataon na to, sana yun yung magsilbing patunay at hustisya sa inyo at sa akin at sa mga naniniwala sa kanila na kaya nila makapagbigay ng magandang performance. Flip Top Game! 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 Game! Casper versus Andros. Casper representing Motus, Andros representing Polo. Mas well-rounded si Casper, tingin ko. May mga ibang parte ng skill set si Casper na gets nyo na naman na or napanood nyo na, pero lalo siyang makakapagpagulat dito. Sulat mismo or kaya sa live presence niya. Tingnan natin kung ano yung adjustment niya from small room to big stage. Si Andros, kakaiba rin. Well-rounded din, pero at tingin ko lamang naman siya ng onte. Pagdating sa humor, hindi ibig sabihin na hindi siya technical na MC. Tingin ko kakaiba rin yung pagka-technical niya dito. Magandang salpukan to, tingin ko.
Susunod naman, Friends versus Hespero. Si Friends is napaka well-rounded MC. Tumatatak din talaga yung yung gigil niya pagdating sa battle. At si Hespero napaka well-rounded din. Hindi mo inaasahan, akala mo hindi siya magiging malakas dito, tapos biglang pag andun na, ang lakas pala. Tingin ko talagang manggugulat sila, no? Next, Nego G versus Antonym. Nego G, nakakatuwa talaga panoorin to, man. Nakakapag-introduce siya ng panibagong techniques. Tapos ikalaban niya naman si Antonym, man. Isa rin sa napaka-unique na battle style. Parang masabi nating base niya siguro is very left field nga. Siguro yung iba tinatawag Makata na style. Tingin ko magiging magandang salpukan ng dalawang technical na manunulat tong dalawang to, Nego G at Antonym. Ayun, break time ngayon na tapos na yung tatlong laban. Yung mga baguhan, syempre nangangapa, pero parang hindi first time sa big stage. Malakas eh. Kaya for sure after neto manonood muna ako bago mag final practice. Susunod naman, Katana, napaka-refreshing, napaka-unique ng nadadala niya. Ibang level yung composure nito ni Katana na kahit pagdating sa sulat, kampante siya na kaya niyang pumili ng simpleng pasakalye papunta sa ganitong kakaibang punchline na hindi mo inaasahan. Isa yun sa mga skills ni Katana, angles, nakakatuwa. Pero ganun din dito para kay Mirage, no? Si Mirage, parang matagal ko na talagang napapanood to. Sa totoo lang, dapat matagal na rin siyang nakapasok ng liga. Nag-ibang bansa lang siya ng ilang taon, no? Kaya matagal siyang hindi nakapag-exercise ng battle rap ideas niya. Baka maubusan o kung ano man. Pero base dun sa 1 Minute Luzon, mukhang hindi pa. Sana marami pa siyang bala para dito sa big stage at pati na rin para sa future battles kung makakuha pa, no? Katana Mirage, bakbakan yan. Unico versus Saint Ice. Yan, ang pagbabalik ni Unico at ni Saint Ice. Unico nag-uunting pahinga lang itong nakaraan. At si Saint Ice, mula sa flip top dati pa bilang Ice Rocks, dumaan ulit siya sa 1 Minute Luzon. Nakitaan siya ng lahat ng improvement, ng apoy, sa kabila ng matagal na pagpahinga. Tingin ko, pareho itong may maraming gustong patunayan. Kung gano'n, doon tayo nakakuha ng magandang pukpukan talaga na laban. At sana, mapakita talaga nila kung bakit sila deserving na pakinggan at panoorin. Slock 1 versus Ruffian. Siyempre, Slock 1 medyo onting leaning towards comedy. Pero kita nyo naman itong mga nakaraang battle, talagang patalas yung technical niya at yung kapag nagseryoso siya. Si Ruffian, ganun din, is coming off victory kay APOC na napakaganda ng performance niya. Makikita nyo talaga yung gigil, yung pagkasiksik. Magandang style clash to. Pantay napakapantay At syempre dahil isa buhay lagi, expected unexpected. Pero dahil partner ni Slock 1 si kay Ram dati, siguro ma-minus points kita Slock ngayon pa lang. Yan pa lang. Ikaw kasi, sama ka sa mga katulad na ni kay Ram Ayun, nag-break ngayon pero tinapos nung kanina Slock 1 versus Ruffian, sobrang dikit na laban. Nasunod natin yung Vitrum tsaka G-Clown. So yun, ako na yung next na babattle. So ayun lang, concentrate na lang konti. Sana makalusot at ang ilang beses na to, sana makuha natin. G-Clown versus Vitrum. Vitrum isa sa mga dark horse candidates at syempre sana nakikita nyo na yung improvement niya, no? Tingin ko si G-Clown medyo galing siyang kalawang nung nakaraang laban niya. Tingin ko gagawin niya lahat agad para ma-polish agad yung mga kalawang na yun. Obviously magkakaiba yung strength. Si Vitrum medyo mas technical. G-Clown naman lamang sa comedy at sa delivery. Pero at the same time, yun nga, kaya rin naman mag-technical ni G-Clown at si Vitrum naman, parating na rin yung underrated brand of comedy niya. Kaya, hirap rin sabihin kung ano mangyari dito.
Lipcram versus Serdeo. Kumbaga, hindi naman siya kaso ng hindi nila kayang magbigay ng special na performances, magbigay ng kakaibang sulatan, kakaibang atake, ideya, konsepto, linya. Tingin ko, kaya nilang pareho ni Lipcram, Serdeo. Habol pa rin natin is magandang battle. Kung entertaining ba yan sa pure comedy or entertaining ba yan sa pure teknikalan o halo ng pareho. Basta meron at yun, may pakita yung mga skill set. Grabing battle yun. Lahat walang tapon. Mula una, yung mga rookie na sinasabi, hindi nagpakita na bago sila. Lahat solid. Solid yung pagtayo, solid yung pagpunta. Walang tapon. Isang gabi na naman na puro pukpukan yung laban. Kahit puro bago yung lineup, men, mga bagong idols yung lineup, dami pa rin pumunta talaga, ang dami nagmamahal sa flip top. Yun, kasalukuyan na nagpapapicture lahat ng mga tagahanga ng flip top, syempre, at enjoy lang, nagiinuman yung iba, yun. Tapos na kami, pwede na kami uminom ng flip top beer na napakasarap. Flip top beer, pare, try nyo yan. Solid yung mga flavors natin. Flip top beer, napakasolid ito. After zoning, actually, may nakapila rin agad. Malaking event, Manila-based ulit. Pasabog yan. Tapos susubukan pa rin namin mag Mindanao ngayong taon. Tingnan natin kung ano yung kalakaran doon. Ilang Manila-based events ulit. At baka makapag-isang gubat pa ulit ngayong taon. Tingnan natin. Maraming salamat sa pagsuporta lagi sa Flip Top #1. Suporta lang palagi sa Flip Top. Huwag niyong piratahin. Motin kayo ng live kaysa magreklamo sa comment section. And lalo na yung mga sa Facebook yan, gumagawa ng mga reels, di nagkakikredits. Tingina nyo, ayusin nyo. Manood tayo ng live, bumiscore tayo ng mga merch at iba pang produkto ng Flip Top at Marami pang parating. Sana i-welcome nyo rin yung ibang art form katulad nung yung spoken word poetry dito sa battle rap. Bago man o dati pa, palagi nyo suportahan. Tangkilikin nyo lang. Salamat palagi. At sa lahat ng mga naniniwala at hindi naniniwala, masalamat pa rin. Tuloy-tuloy lang tayo, Filipino hip-hop. sa liga, patuloy lang sa pagkuha ng mga ginto sa underground. Salamat at nagtiwala kayo sa akin, pagtanggap sa amin, sa mga bago. Sa pagpapa-unlock, flip top. Sa opportunity na to, tagal ko hintay to. Mas gagalingan ko pa lalo at syempre, bibigay ko lahat ng makakaya ko. Thank you. Love you, sir. Mensahe sa mga fans, shoutout sa inyo sa pagtutok at sa liga. Tuloy-tuloy lang tayo. Marami pang mangyayari ngayong taon. Parang hindi ko pwedeng sabihin papunta sa exciting part kasi parang lagi rin namang exciting eh. Asahan nyo, yan, marami pang developments ngayong taon. Marami pa tayong susubukang gawin. At kahit na wala tayong subukang gawin na bago, tingin ko lahat naman yan maganda pa rin. Kaya yun.